Ano na mga pre, in today's video, papakita ko sa inyo ang diskarte kung paano isalpak ang pang version 1 na airbox dito sa Aerox version 2. Tara, let's! So ayan mga pre, no, nakapag-decide na ako na back to stock muna. So yung aking itong aking MTRT na SP or silent pipe, ibabalik ko muna sa stock yan mga pre, kasi ikakaroon talaga ng problema sa pagpapatupad ng batas ngayon. Kasi imbis na open pipe lang ang mga hinuhuli, kahit yung mga aftermarket na mga pipe na katulad nito na pumapasa naman sa DB reading, hinuhuli rin nila or tinitikitan din nila. Ayan, so magbabalik ako sa stock. Tapos dahil sa magbabalik ako sa stock, ibabalik ko rin yung air filter muna yan mga pre, kasi parang pag kinabit ko yung stock pipe doon at naka ram air siya na ganito, parang medyo mas malakas pa yung ingay nito kaysa doon sa pinakatambucho. Nagkikreate siya ng noise dito. Tapos bukod doon, parang tunog ngongo pa yung pinaka tunog ng exhaust pipe. Ayan. Pero ang gagawin ko mga pre, ayan, ang ilalagay ko is yung pang version 1 na airbox. Ayan. So possible yan mga pre, kasi sukat naman yan dito. Pero ito kasi pang version 2 kasi talaga to Ayan, no? Makikita nyo may patotoy dito. Ayan. So meron akong pang version 1 yan mga pre. So yun ang ikakabit ko para ma-install ko rin itong pang version 1 na airbox. Ayan. So kung tatanungin nyo, bakit pang version 1 pa yung ikakabit ko? Mas maganda kasi ito para sa akin mga pre, kumpara sa pang version 2. Kasi yung airbox ng version 2 mga pre, nalalakihan ako masyado. Unlike nito, ayan o, maliit lang siya. Hindi siya nalagpas hanggang dito, katulad na sa version 2. Tapos kitang kita yung suspension sa likod. Ayan. So sige mga pre, palitan ko muna yung stock pipe. Tapos pakita ko sa inyo yung proseso ng pagkakabit dito ng airbox pang version 1. So ayan mga pre, no? Mabilis ang kabitan. Ayan. So right now, ayan, back to stock. Ayan, with Yamaha logo. So mamaya ako nalilinisin to kasi galing bodega to. Ayan. So gusto ko sanang ibigay yung link nitong stainless tip ko mga pre. Inaano lang sana yan pinapasok lang yan, pupukpukin. Tapos masikip kasi yan, kaya talagang kapit na kapit yan doon sa pinaka tip ng muffler. Kaso yung nagbebenta nito out of stock na So yun, kaya hindi ko masishare yan mga pre. So dito na tayo ngayon sa ayan, sa CVT. Ito nga pala yung ating Aerox version 1 na CVT cover. So sa mga magtatanong, ang mga gastos nyo rito mga pre, kung magko-convert kayo ng pang version 1 na airbox, is mga nasa around 3.5 plus. Ayan. So medyo magastos din, pero yun nga, para sa akin worth it naman, kasi ayoko talaga nung airbox ng version 2 kasi ang laki, hanggang dito. Hanggang dito yan yung maabot. Tapos pag tinignan mo sa gilid, napakalaking tignan. Ayan, so papalitan ko na mga pre. Ayan, unahin muna natin kalasin to. Then kakabit ko na itong pang version 1. So ayan mga pre, no? Halos kalilinis ko lang naman ito. Makikita nyo naman sa part na to. Ayan, no? Kalinis pa yan mga pre. Konti-konting alikabok lang yan. Tsaka hindi naman kasi masyadong ginagamit yan. Ayan, kaya brush lang ako. Pero gusto ko na bago ko kabit, patakpan pansamantala itong aking CVT, i-check ko rin yung belt. Ayan, para sure lang. Ayan, linisin ko lang itong surface na to mga pre. Ayan o.
Kita nyo naman yun. Linis pa yan mga pre. Kasi hindi masyadong gamit yan. So ayan mga pre, no? Tatakpan ko na. So ayan na siya mga pre, no? Naikabit ko na. Siyempre bago nyo ikabit ito, yung pinaka-cover nung CVT cover, huwag nyo kakalimutan ikabit to mga pre. Ayan. So dito yan, malupit. Ayan. So dapat, ayan o, yung intact pa rin yung rubber nyo rito mga pre. Pinaka-o-ring nyo. Walang masyadong leak. Ayan. Ayan, para hindi mag-overtight mga pre, gagamitan ko ng ito, L-wrench. Ayan, so ayan na siya mga pre. Ayan. So ayan mga pre, no? Kalasin ko lang muna itong gilid para magkaroon ako ng easy access dito. At ikakabit ko na yung airbox dyan. Ayan mga pre, no? So nabuksan ko na. Ayan, kakabit ko na to. Ayan, take note nga rin pala mga pre, no? Pag bumili kayo ng airbox na ganito, pang version 1, wala pang kasamang mga rubber bushing yan mga pre. So hiwalay na nabibili yan. So ilalagay ko na lang rin ang link nito sa description below mga pre. Pa-check na lang. So ayan mga pre, no? Naikabit ko na yung isa. Yung isa na lang. Pakita ko sa inyo mga pre kung paano diskarte para maipasok nyo to. Ayan, no? Maipasok nyo yan. Tagusan doon. So una, gagawin nyo mga pre, ito, lubricate nyo muna. WD-40. Ayan. Kung meron kayong paling manipis na matibay, ito, ang ginamit ko rito, tangsi, kasi meron akong tangsi na nakatago mga pre. Ayan. Tatali nyo lang ganyan. Ayan. So from here, ayan, pasok nyo lang yan. Ayan mga pre, medyo mahigpit din to. Ayan. Tapos, higilain nyo lang rito. Ayan. Ganun kadali mga pre. Tapos, salagay nyo na to dito. So ayan mga pre, no? Naikabit ko na. Kailangan mag WD-40 rin kayo para may pasok nyo. Tapos konting pok lang. Ayan. Pagkatapos ko na to mga pre, kabit ko na doon.
So ayan mga pre, no? Na-install ko na. Sisikipan ko na lang. So ayan, hindi ko rin siya gagamitan ng impact tool para hindi ma-overtight. Ayan. Ito lang. So, ikakabit ko na to aking washable air filter. Dilawang pinili ko mga pre kasi ayan, no? Para mag-jive siya dun sa brake hose ko sa kabila na yellow. Ayan. So ayan. Actually ito mga pre, nasukat ko na to. Medyo may konting hamon ito. Kasi palibasa aftermarket. Hindi siya ganun ka sukat talaga. So medyo mumuwersa kayo ng konti rito para mapagkasya niya yan. Ayan na siya mga pre, nakikabit ko na. Ayan. Ayan, o. So dito bigyan ko na kayo ng heads up mga pre, kailangan ibaon nyo siya. Ito kasi supposedly itong airbox hanggang dyan lang eh. Pero pag ginawa nyo yun mga pre, since na hindi naman talaga ito para pang version 2, ito mga pre, mapupuwersa to, titiklop na maigi to. So baka masakal din yung hangin. So ang gagawin nyo, patatagusin nyo na siya buo para maipasok nyo. Ayan o. Kaya yung ano, yung direksyon ng hose, ayan, relax siya. Ayan. Ayan na siya mga pre. So tapusin ko lang, then pakita ko sa inyo yung pinaka final output. So ayan na mga pre, no? Ayan na yung pinaka itsura ng Aerox version 2 pag naka version 1 na airbox. Ayan. So para sa akin mga pre, para sa akin mas maganda to. Kasi yun nga, kita yung suspension sa likod. Mas maliit siya, hindi siya sobrang bulky tignan. Unlike ng sa version 2 nga na lumalagpas hanggang dito. Tapos nakatakip na dito sa suspension. Dito, makikita nyo, ayun, may easy access pa rin sa rear suspension. So mas madali siyang linisin pagka magwa-washing. Ayan. So ayan na nga mga pre, no? So binalik ko na rin sa stock yung aking muffler. Ayan. So ayan na yung kanyang final look. Ayan. So pansamantagal, yan muna ang setup ng aking Aerox version 2 mga pre. Dahil yun nga, hindi maayos yung pagpapatupad or yung law enforcement regarding sa paninikit ng mga aftermarket. No? So kahit pasado ka sa DB reading, yan, basta naka-aftermarket ka sa ilang lugar, tinitikitan kanila. Ayan. So para iwas na lang sa abala, yan, decide ako na i-back to stock na lang muna. So kung nagustuhan nyo ang content na ito mga pre, paki-like at pa-subscribe naman ng channel. Siyempre ito yung nagbibigay sa akin ng motivation na gumawa pa ng mga ganitong klaseng mga content mga pre. Ayan, hanggang sa susunod na video na naman. Ciao, arrivederci.